Hey mga brods, nung nalaman na ng mga PBA teams na wala ng height limit ang ating PBA import next conference sa Commissioner's Cup, eto na nga, nagsisipasukan na yung mga malalaking import at ito na nga si DeMarcus Cousins mga kabrods ha. Isa ito sa mga gagawing choices ng SMB next season mga brods dahil syempre 6'10", ito pong si DeMarcus Cousins. Tapos mga brods, napakalapit. Bakit? Dahil nasa MPBL lang ito sa Zamboanga Valientes, ito pong si DeMarcus Cousins. Kung Zamboanga Valientes ka, kayang-kayang kunin ang DeMarcus Cousins, why not ang PBA rin, di ba mga kabrods? Di hamak naman na mas malaki yung budget ng PBA kaysa sa MPBL. Siguro nga lalaki lang talaga ng mga sahod ng mga imports sa MPBL kaya napapatos yun ng mga former All-Star NBA player pa mga kabrods. Well, ito pong si DeMarcus Cousins, 4-time NBA All-Star legit, former NBA player ito mga kabrods, hindi basta-basta ang isang DeMarcus Cousins. Kaya nga sa Zamboanga Valientes, grabe, minamama na lang niya lahat mga kabrods ng mga nakakatapat niya doon. Syempre ba naman, ikaw ba naman magsiservice ng 12 years NBA, hindi ka pa ba magkakaroon ng experience, magandang experience dyan? From Sacramento Kings, 2010 to 2017 siya dan. At ang pinakahuling pinaglaruan na niya ay yung 2022 sa Denver Nuggets mga kabrods. Yun na yung huli. Tapos no, nag-import na siya sa ibang bansa like Taiwan Bear Leopards, Taiwan Mustangs mga kabrods hanggang dito sa MPBL. Kaya nakakagulat mga kabrods na ang MPBL kayang-kayang kumuha ng mga ganitong NBA player. Maski nga si Dwight Howard gusto din kunin doon, pero syempre lumalaban yung Converge Fiber Xers. Kaya ito pong si DeMarcus Cousins sa height niyang 6'10" ay malaking bagay ito mga kabrods. Bakit? Dahil lahat ng kupunan sa PBA next season mga kabrods, bali-balita, halos lahat sila kukuha ng mga 7-footer. Kaya mahihirapan talaga sina Junmar Fajardo, and pag ang import mo ay maliit, syempre mahirapan talaga sa ilalim, lalo na't kakainin ka lang ng mga 7-footer na magaling pa at import pa mga kabrods. At yun nga, mapapalaban si Abay. Kasi kaya dito sa SMB sinasabi nila pag malaki yung import, masasapawan ba si Abay? Syempre hindi mga kabrods. Sinabi ko na ito, mas lalakas yung center position ng SMB. Biruin nyo, Abay plus malaking import ng si DeMarcus Cousins. Syempre mga brods, tiba talaga lalo. Ito pong SMB. Syempre ngayon focus sila sa semifinals round, tapos natalo pa sila ng Ginebra sa Game 1 mga kabrods ng Governors Cup 2024. Kaya dito medyo focus pa ang SMB. Pero after neto off-season mga kabrods, off-cam na, ay dito na pwede nilang kausapin na ang agent ni DeMarcus Cousins mga brods. Syempre malapit na lang ito, MPBL, nandito na siya, nasa Pilipinas na, nasa Zamboanga Valientes pa mga kabrods. Kayang-kayang kontakin yan ng PBA at ng SMB management. Kaya si DeMarcus Cousins na lang ang bahala kung makakapaglaro talaga siya sa PBA or kung tataasan yung offer ng Zamboanga doon. And yun nga, sa skill set naman ni DeMarcus Cousins, nandun pa, in shape pa rin siya mga kabrods, magaling pa rin sa ilalim, nangangain, namamama mga kabrods, yung defense andun pa rin mga kabrods. Kaya all in all, ang lakas ng isang DeMarcus Cousins. Kaya bagay talaga ito kung maglaro sa PBA. Kaya ang dami na rin mga listahan na maging choices ng SMB, pati nga si Dwight Howard nakalista na rin dyan yung mga 6'10" na import na gustong kunin ng SMB. Dahil syempre sasamantalahin na nila yung no height import limit ngayong Commissioner's Cup. Pero yun, napakatagal na yan, since 2016 pa yung pinakahuling nirelease yung height import limit natin sa Commissioner's Cup. Tapos ngayon 2024 to 2025, ngayon lang ulit nirelease mga kabrods. Kaya tiba-tiba na yung mga ibang teams na kumuha ng mga 7-footer. Pero syempre yung SMB, wise din kung kumuha ng import. Kaya DeMarcus Cousins to SMB, komento mo lang po yung mga bros at isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Yun nga, medyo naiinip na rin ng Ginebra na kunin ito pong si Jetroy Rosario. Kaya ito na nga si Pinoy Sakuragi Mark Pingris mga kabrods, ang isa sa mga gusto nilang pabalikin din mga kabrods ha. Well, magkaedad lang sila ni JDV, 42 years old lang. Ito pong si Pinoy Sakuragi, 42 years old lang din. And si Devance. Tapos syempre mga bros, biruin nyo yan, napabalik nila yung isang JDB from retirement, tapos naglalaro na ngayon sa semifinals round, tapos nanalo pa nga ang Ginebra sa Game 1 against sa SMB, diba? Kaya ito ngayon, gusto nilang ring ibalik ang isang Pinoy Sakuragi Mark Pingris na kaedad lang din ni Joe Devance, at mas marami pang napatunayan nga daw ito pong si Pinoy Sakuragi kaysa kay JDV. Ang kaso nga lang, mas malaki lang ito pong si JDB kaysa kay Mark Pingris mga kabrods. Si JDV nasa 6'7" din yan,
Si Pingris nasa 6'4 or 6'5 yan mga brods. Pero ang pinakagusto ng Ginebra kay Pingris ay yung kanyang puso mga kabrods. Kumbaga dati, Gilas Pilipinas, napaparamdam na yan ni Mark Pingris sa Pilipinas mga brods. Pero ito na nga, yung shape kasi ni Pingris ngayon ay pwede pa mga brods. Maski nga last year, yung Blackwater Bossing gusto nga siyang pabalikin, diba? Inofferan si Pingris pero yun nga lang, ang laki ng respeto niya kay Boss Monching dito sa Binyan Tatak Gel. Kaya nagstay siya dito sa Binyan mga kabrods sa Tatak Gel. Pero ito na nga ang Ginebra kasi, ang gustong kumuha na kay Pinoy Sakuragi Mark Pingris ay yan yung mga ayon sa mga reports natin na kung si JDB nga na pabalik nila from retirement, why not si Pinoy Sakuragi rin na mas in shape ito kaysa kay JDB, mas physical, mas maraming napatunayan at mas magaling sa ilalim mga kabrods. Kung makikita nyo at mapapanood nyo sa MPBL highlights sa Binyan Tatak Gel si Mark Pingris mga kabrods, parang ganun na Pingris pa rin. Mas wild na Pingris na nga dahil syempre mas umiinit lalo yung ulo na ito mga brods sa MPBL dahil ang daming physical player sa ilalim sa MPBL. Kaya si Pingris na-challenge doon mga brods. Tapos mga kabrods andun pa rin andun pa rin yung footwork niya, yung galing niya sa ilalim mga brods, yung physicality ni Ping nandun pa rin. Yung isang Pinoy Sakuragi nandun pa rin mga brods. Kayang-kaya pa makipagsabayan maski sa PBA. Yun nga lang na-injury prone lang ito sa Magnolia kaya bigla-bigla itong nagretiro na nung pagbalik niya nung galing siyang injury mga brods. Pero hindi niya rin akalain na kayang pa rin pala ng isang Pinoy Sakuragi Mark Pingris mga brods na makapaglaro dito sa PBA. Kaya ito ngayon ng Ginebra dahil alam natin Isaac Go, Jamie Malonzo, Jeremiah Gray, injury mga kabrods, injured. Kaya nahihirapan ng Ginebra sa ilalim ngayon. Buti nga nag-explode si Justin Brownlee mga kabrods sa game 1 against SMB dahil kung hindi mahirapan talagang Ginebra sa ilalim pag wala ang isang Justin Brownlee na umi-score sa taas or sa labas mga kabrods. Kaya sa ilalim kailangan din ng tulong. Kaya itong si Pinoy Sakuragi Mark Pingris ay alam nilang malaking tulong ito sa ilalim dahil kahit undersize ito mga kabrods, grabe kung gumulang ang isang Pinoy Sakuragi Mark Pingris kung alam nyo lang mga brods at kung nanonood kayo ng live ng MPBL. At isa pa dito and yung coach mga kabrods. Sino bang coach ng Ginebra? Syempre si Coach Tim Cone mga kabrods. Tapos ang gusto niyang ibalik si Mark Pingris na matagal niyang nakasama sa Sunmig Coffee Super Mixers at yun nga napag-grand slam pa nila ang Sunmig Coffee. Kaya mga brods, alam na ni Coach Tim yung laruan ni Ping at kayang-kaya niyang palakasin palalo si Pingris sa ilalim mga brods. Lalong-lalo na si JDB ay ganyan din yung ginawa nila from retirement kahit 42 years old na, while si Ping mas magaling, mas halimaw sa ilalim, mas matigas mga brods. Kaya ito yung pinag-iisipan at pinagmimitingan na ng Ginebra kung kaya pa ba ni Ping na bumalik sa PBA. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at iisa-isahin natin yan. Kaya salamat po sa panonood mga brods. This is our updated highlights. Yun lang, I'm out.